So ang gusto ni Jesucristo nga ipaabot sa atong tanan, ego na siya. Ego na niyang gugma sa matag usa ka nato. Naputay spiritual alignment nga ambot pasabot ani nga nahiuyon ta sa kabubuton sa atong buhi nga Dios og naatay confidence. Nagpasabot na naay confidence. Kaya bang confident ka nga magkinabuhi ani nga kalibutan whether naa o wala man ang imong panudlanan tungod kay gibak-upan ka sa kalangitan. Heaven is our backup. Amen? Amen. And confidence in a life that resonates with a higher purpose. So ato nang pagahisgutan in a while. So mga igsoon, ang title sa atong mensahe karon nga kabuntagon, Experience True Fulfillment. So, kung ato siyang kumingon kag fulfillment, gihapon no, ato gyapon na siya na anay mga kapari-pareho nga mga meaning ana kanang kumingon kag fulfillment na ay satisfaction, na ay katagbawan. Natagbaw na ba ka sa imong kinabuhi karon or naglatagaw pa ba? No? Experience the true fulfillment. So, how do we experience true fulfillment? Sa atong gi-watch nga video earlier, advertisement mo to sa Johnson's, no? Sa may inyong na-perceive ato. Nga ang mama, bungol day siya. Muna nga, kada hilak sa iyang anak, dili niya madungog. Dayon. Yeah, siguro, grabe pang kisi-kisi sa bata, ay haran niya madungog ang kanang, ay haran niya nga, uy, nihilak naman din akong anak. No? Nag-emote pa siya ato. Yung nakita niya yung anak, grabe naman din niyang hila. Tapos, nag-atiman siya pagkaon sa anak. Pero wala siya kabalong naghilakan ako dahil sa ubos. Yan, tungod sa kakapoy, sa pag-atiman niya sa iyang anak, nakatulog siya. Yung anak niya, grabe nang hilak, pero huwag yapon siya kabantay. Tungod di ay kay, wala din siya pandungog. So, limited ang iyang mahatag na serbisyo sa iyang anak. In fact, gibutang adto no nga, dili siya enough. Nag-self-pity pa si mother na dili ko enough para sa akong anak. Kaya dili na ako nga ihatag ang akong tanan. Dili na ako mahatag ang akong tanan nga pag-alaga, pag-serbisyo ani nga bata tungod kay bungol daw siya. No? Pero you know what, mga igsuon? Okay ba yan na ang gina-inject sa ato sa enemy? Nga mo na gina-inject sa enemy sa ato. Na ang kalibutan, pero minta ginaingnan nga, hindi ta enough. No? Kung mapanaw ka sa social media, yung makita mo dito, nga daghan, nga, for example, sa among nga age, no? Mga classmates na ako, kung buto na naon, mga classmates na ako nga, pag buta na ko sa social media, maayo po siya kay Puan. Kanang vlogger na siya, mag-vlogger na ng pagtanan, no? Kaya ang mga vlogger na kay kwarta. No? So, mag-vlogger na tang tanan ani. Successful vlogger siya nga tuwa sa Dubai. And they are recognized, couple man sila, recognized sila as #1 na influential dito sa international, dito sa Dubai. And ang ilang content is food. Kaya mag-food trip sila, mas iasa ang mga kadang open ng mga restaurant, masiun sa mga cuisine, no? European, Korean, Japanese, Chinese, Filipino cuisine, ilan ang gaadtoon o ilan ang gina-vlog. And grabe kayo sila ka popular dito nga. Hindi man kayo sila popular dito sa Philippines, pero naaman dito sa Dubai nga mga group, bitang mga awarding ceremony, sa mga awardan kin sila. Unya, napoy uban na ako ang mga classmate yan, successful lang nilang mga kinabuhi. There was a time sa akong life na, may pa sila Lord. May pa sila Lord, no, ma-pressure ko. Unya, basi napoy uban nila pressure nga, inyong uban ng mga classmates na maminyo na, tapos ikaw wala pa. Social media pa more, tanaw pa tag social media. Kaya mauna ang standard sa kalibutan karon. No? Uban mo na itong mga classmates, no, nanay mga sakyanan, nanay mga balay. Niya magbati na ito, I'm not enough. Kulang pagidayang akong pagpaningkamot. Muna ito mabati, di ba? Ang worst pag yun, giilad pa kita
nga ipatuon niya sa ato ba nga, dili ka enough, ay dili ka guwapa. Ang definition niya ba sa kalibutan sa guwapa, sa man? Puti, sexy, no? At sa pa, taas o ilong. Karon, barato na lang magpataas o ilong. Kung na mo sponsor, ibabang i-grab ang oportunidad na ipataas ang imong ilong. Dili man enough akong ilong, oy, kulangan man ni. Kulangan di, ay sige, ato na lang ikuan. Tag 100,000 lang, pero pag ano-ano kay matarong-tarong, mahiwi. Lagi ito nakita na ako nga, vlogger po siya, nahiwi, ilang yung ilong, iyang ipatanggal. Pwede rin matanggal. Ipatanggal niya to siya gatong mas expert. Pero gasto na po siya. Na doble, triple iyang gasto, kay mas mahal man iyang giadtuan. Barato naman to. I know nga, napo ko'y nakita nga, group of friends, pag abot silang 13-month pay. So, pila na may 13-month pay? Ila na lang gitigong, kaya ang ilang Christmas goal at nga time is magpailong din sila, magtataas. Siguro, dili na po na sila i-judge. Wala po na ako invalidate ang ilang mga POVs in life. No? Ilang mga point of view sa kinabuhi. Ang tinuod ng bigsan, whether we like it or not, pagkaas ang ilong, guwapa mo din, no? Pero dili pagput pasabot nga, tinari ang akong ilong, di na po guwapa, no? Mula na siya standard sa kalibutan. Ang uban magpaslim. Abot kaya po sa punto ka ng mga paslim-slim, halos di na mukhaon, no? Kay gusto din nindot ang lawas permi, no? Okay na ang mga kabataan, kay sexy mang yun, pag skinny. Ano makita na ito mga bukong diri? Niya, nakatry ko, nakita na akong bukong diri, pas ang diri, nanggawas na akong mga bukong diri, kung saan naman ko niya. Pag pili na ko, pangmula ka mo, kahit murag mapalid ko ba? Pero dako, gihapon akong legs. Saan may pagpagamay sa legs? Maghihapon. So, abot ko sa punto ngayon nga gusto di ko magpa-slim. Abot na po ko sa punto nga gusto ko magpaputi. Laklak o glota diha, di ba? No? Abot gapon sa punto nga, i-question ko, Lord, hindi enough akong beauty ay. Tanong ko sa sabi, nanda ko akong dalunggan. Pansin na nun ninyo. Lord, nalagay mo na ang itsura sa akong kuan. Nga, nakatay ko yung insecurities, kaya dili, na-feel na ko, ang gi-inject sa enemy, dili ko enough. Dili ka guwapa. Iabot sa time, nagpa-picture mi sa akong barkada. Wow, kanindot sa itong picture, pagkakita na ko sa kunaw, kay feeling na ko pangit ko, gigunting pa ka ko ang akong ulo. Kaya sa una, film pa ba na iparang sa tawag na iparikapi? Ipa-develop. So, pila na kabuk ang pieces? Duha? So, duha lang or isa lang niya. Kung gusto ka o nakay kopya, imo siyang Recopy. Iparikapi. Yung kay isa lang dito kakapi na nagilagot mo dito sa ako ng film. Kung may pinakapangit sa tanan yun, gigunting yun na mo ang pasyang, may, ganun mo man ang gigunting. Kalain na yun kay tanaw ko, pangit mo. Kaya ko, diya, uy, kung ganaw, magkanaw sa akong now. Nagsuko din sila sa ako. Abot sa point sa akong life nga, inaana akong gibati kay feel ako, dili ko enough Lord. No, feel na ko pangit ko, na siguro, di na siguro ko kauyab ani kay kagiron ko. Kung mga legs, kay kagid-kagid, ma-discourage na gid ang kanang lalaki sa ako. Inaana akong feeling sa una kay kuan kanang kagid lagi, bawal og mga shrimps, mga chicken, og mga kuan, pero nadaghan kay ko insecurities, even sa name, niabot sa point sa akong life nga niana siya nga kanang mind, pwede ka kwaon nga judge. Mas asa man judge sa budget. Umakakit ko, uy, nga naman. Siya nga, dili sa lumbo, gi-approach ko. Kung nga niya, kalain niya. Tawagan mo na ang pangalan sa judge. And our second judge, katabi na our second judge, ninyo naman po ko at yata or single pa. Basta whether ninyo or dili, basta kay, di ko gusto ma-expose akong name. For example, our second judge, Lord, imagine na ako ba tawagan akong name. Yan, murang patabi ko, our second judge, Maria Virginia, Turando magdadaro. Ay, kaulaw ba? Uy, ulaw ko akong pangalan. Sa una, di ko magpatawag ang Maria
Virginia. So, di ko, Mayra. Kay ulaw kaayo, kay nga no, dili ko ina, kung naglagot ko sa akong parents, nga nung gitagaan ko anang name. Kaya ang akong mga manghod, Francis J. Akong isa ka manghod, Francis Me. Me ha, kay MIA. Ang ikatulong, Christine K. Diya, pag-abot sa ako, Maria Virginia. Diya, pag mispronounce pag yun yung Maria Virginia. Anong Virginia pa? Anong Virginia? Anong hindi naman Victoria? Diba? Anong na ako isa ka classmate na nakita na ko yung di siya ganahan siyang name. Kaya yung pangalan, Maria Imperatrice. Ang Lord of Imperatrice ang ipangayot pangatang mother, please. Ay, pangatang so, mauto niya. Ni alam mo nga, hindi siya ganahan sa yung name na Victoria. Hindi siya ganahan sa yung name na Imperatrice. Baito na lang kaya mi. Siya na lang si Virginia. Ako na lang si Koan. No? Ako na lang si Imperatrice o si Victoria baka. So, dagay insecurities kay na-feel na ako mo nag-inject sa enemy. You are not enough. Abinin mo, kano saan ako naka-recover? Nag-encounter retreat. Wala pa. Dili first encounter retreat. Second encounter retreat. Pa, third, fourth, fifth. Niabot na pila ka retreat. Akong giaduan. No? Even karon tanggap naman ako. Okay. Gipangamat niya na wala sa cross sa Kalbaryo ni Jesus. Pero medyo, ano dapat akong dalunggan. Sige Lord, dawatin lagi na ako lagi si Maria Virginia. Nagipakasla ni Rene, magdadaro. No? Dili enough. Dili ka enough. Ano siya nga, pa! Dato'y isa ka bata, pa! O, ikapilaman ka, ikaw third honor. Ka-third ra ka? Ano pa si kay first honor? Lagi ko ikailaan na ang couple or papa, nag-ianaan niya yung anak. It's not enough, anak, na third honor. It's not enough nga second honor ka. Dapat first. So, mo gina-inject sa bata. So, ang bata pag impound, gapaning kamot o study, ihumol ang tiil sa tubig, pag-inom o soft drinks, hindi na matulog, kaya magsige na siyang study. O nabuang siya. Sa garan ako, nag-UP man siya nag-eskwela. So, kay di-inject sa enemy, it's not enough. Sige pa ni kamot pa, it's not enough. Ano yung business? Kulang pa na. Daghana pa na. Trabaho, Monday to Sunday, ayaw na undang. No? Mga kauban ako nga teachers. No, Monday to Sunday, hala, alas 8 hangtod alas 12 sa gabi, namatay gid siya. Kay nagka-pneumonia, something ana. O niya, wala kay tingog, kay sige tudlo sa mga bata. Kaya gina-inject sa enemy, not enough. No? Now, mga igsuon, diha ra gid nato makita ang atong tinuod nga fulfillment no katagbawan kang Hesus Kristo. Now, how do we experience kaning gitawag nga true fulfillment? Number 1, by surrendering our lives to God. Amen. When we say surrendering our lives to God, ang atong kinabuhi, isurrender nato kay Lord. Hindi lang atong life, tanan, igsuon, even appeal na diha ang atong mga plans. Naatay plano nga dili plano sa Ginoo kana magbuot bitaw ta. Daghan gyud nga palpak ana. So naatay mga tinguha sa kasing-kasing, no? Nga dili gusto sa Lord. Kung karon gusto na ka manguyab, kauyabon na ka, pero di pa man gusto sa Lord na maguyab ka kay unahon ang imong eskwela. Mo agree ba mga mama? Gusto ba mo nga ang atong mga anak mahuman sa sila eskwela bago sila mag-uyab? Yes. Ba? No? I-surrender nato ang atong mga dreams kay Lord. Mo niya akong dreams, yes, mo plano man ang tao. Pero, ang plano pa yun sa Ginoo ang mo prevail. That's why i-surrender nato na kay Lord. Ang atong mga tinguha, ang atong mga gipang-ampo, ato nang i-surrender kay Lord, ato nang isangat sa atong buhi nga Dios. Because we know nga Jesus is enough. Na-instance sa akong life, recently lang in January, na ang mga pastors ipanaog sa Cagayan, then limited lang akong resources.
Mga naragisuwito siya sa 2,500. Nya, kulangan siya kay bus pa, kaon, nya, napaging mga exchange gift. Then nag-desire ko nga na ako'y pasalubungan dito sa Cagayan ng mga pastors. Dili good enough ang 2,500. Saan ako balintong-balintong. So nag-pray ko kay Lord ana nga i-provide niya. Nag-pray ko. And indeed, i-provides the Lord. Because ako siya i-surrender. Lord, wala ko bitaw nga nagdepende lang sa akong pagpaningkamot. Asa mo ko maningkamot? By the way, aside from pastoring Aninas Church bilang OIC, no? Kaya ang atong pinaka-pastor, kay tuan naman siya sa New Zealand, si Pastor Abed. Nakaminyo man siya o Kiwi. Kiwi ba tawag na? Or New Zealander. So, naa sila nga to, nag-situate. So, ako ang give talaga nga OIC. Pero ang ako isa sa mga trabaho is teaching. Na ako sa online teaching. And, mauna nga, na ako yung mga panginahanglanon nga di enough ang akong sweldo sa teaching. So, mauna nga, i-surrender na ako kay Lord, tanan kay Lord, daghan kay galastuan. Daghan kay galastuan. Aside from that, though na ay gihatan na business si Lord sa family, pero pasakaay pa, no? Pasakaay pa. So, gina-surrender na ako na tanan kay Lord. Daghan ko yung mga plans. Daghan ko yung dreams. In fact, gitinguha gihapon ako at my 44 years aning kalibutan. Gitinguha gihapon ako. Wagid ko ni undang nga magkaanak. Nga magkaroon og anak. No, i-surrender gid ako sa Lord kay masinsaon. Sinsaon man gid ko man gid mo tubo dito sa ilalom. Unya mingon dai nga, wala pa ka na buros. Nagdi ka maburos. Okay, waling ta nakakapin. Di na gid na, wa na gid na. Ano may ana bitaw mga istorya sa mga. Ang istorya ka mga katigulangan. Yung malipay na lang ito kami nga. Sige lang, ampo lang. Malipay na ito na makadungog kung ingon ana bitaw kami nga. So wala di imposible sa Ginoo. Pero daghan ito ningon nga. Nawa pa siya naburos kay tungod siguro kay tambok. At pagpaniwang lagi, mo na magpaniwang. Wa pa kasi siguro ka naburos kay ingon ani and stress na kasi naburos di na gyud ka maburos. Oh, in Jesus name pahawa sa tanas. No, gina-rebuke na ako na. And I surrender it to the Lord. Okay? Wala man dili ko control aning tanan. Iya man. And the same thing with you, with me, with all of us, kung unsa man naging sitwasyon nga out of control, surrender it to the Lord. But first and foremost, isurrender ang atong kinabuhi na kang Kristo. Ato siyang dawaton bilang atong Dios o personal na manluluwas. Manluluwas, permi ginato ni gina-share. Manluluwas dili lang sa kalag, no? Pag-abot sa langit, malangit magita kung ato siyang dawaton bilang atong Dios o personal na manluluwas. Pero naapamanta sa kalibutan, nabuhi pamanta. Gusto na ba mo mamatay? Dili pa, di ba? So, wala na sa kalibutan, luwason ta ni Lord sa tanan nga sitwasyon nga atong nahikutan. That's why i-surrender nato kay Lord. Luwason ta sa atong mga utang, luwason ta sa dili maayong nga relasyon, luwason ta sa Lord sa mga dili maayong nga sitwasyon nga naa karon. I-surrender kay Lord. Kay dili o dili nato kaya. Kaya yun mo matapad, dili mo kaya. Dili yun nato kaya kung wala si Lord. That's why surrender everything unto the Lord. Our plans, our dreams, our hopes, our prayers, tanan atong pinaka-deepest longing, labaw o ang atong kinabuhi. Amen. Praise God. Unsa ano na to pagkaroon o ganun tinuod ng fulfillment diha kang Kristo by having a direct connection to God. By having a direct connection to God. Tiwason ako to akong istorya kagaina nga. Tupok ato sa koan Cagayan na amang ito siya party sa mga pastors pero late na nga party kay January naman. And what is 2,500? Kasi usaon ako siya gikwinta na gidili siya kakaya. Kung sidiri sa akong mga gipangayo sa Lord. Pero, nakita sa Lord ang desire sa akong kasing-kasing. Kaya ni-direct, actually, ni-direct dito sa Lord. Wala ko ninyo na-direct.
Lord, gabi ko karong sa Cagayan, karong sunod semana po naman sa puporta niya. Me? Or, ter, kay ka ng Brad, nakay kuan na extra diha. Okay. Nakay kuan, nakay pamalitun, nakay kuan, wala yun. Nag-depend lagi ko kay Lord Derek, ikuha ko ni Agi o tao, ako ni Agi kasi kinsa ka akong mga gibang agihan para makakwarta ko. Basta, di-direct lang gina akong istorya sa Lord. Lord, mo niya akong kailangan. Huwag ko nagbungat og amount ato actually. Basta kay Lord, mo niya akong kailangan ng mga gastuan. And, sobra gid siya og 5,000, mga siguro 5 to 8,000. So, praise God. Pag human sa simba adto, wa pa ko mularga, balik ko by Wednesday. Pero pag human sa simba, natay sister in the Lord, na na-story na ako, mularga na siya Cagayan. Ito nga, ay saan nag-iit ka mularga? Pwede ka musabay? Siya, sige. So, praise the Lord. Yes, libre na, complete Lord. So, nag-provide na si Lord. Nga, taon-taon namang ginsad ko wala ka sa kay og bus. Kabalo kita kapag ang bus pag mo break na gani ang aso, di ba? Grabe kay kabaho. Pero ang gi-provide ni Lord is na siya gi-provide niya sa kanan na mo na nakasakay ta sa atong sister in the Lord na siya SUV. So comfortable ra, wala sa ko nagdali-dali kay wala mi dali-dali biyahe kay hawak naman among oras. No? Yeah. Anytime gusto mo na mo stop or mo padayon, may naka-SUV man, so praise God na happy na ko, kung libre na akong one-way, Lord. So, salamat for that sister na nakasakay ko. And then, of course, budget man taong mga pagkaon. Then siya nga, pastora, mag-stop sa tadiri nga dapit kay mga pink. Pero actually, ang among pagpangapin, murag dinner na to, kay busog ni mong ko sa side sa kape. Pag imigikaon, so nabusog siya kay 5 o'clock naman to, so for dinner, so na-save na po akong dinner. Buhay, salamat Lord, nag-provide gig ka Lord. And then, nasubraan pa gani kay, bawal di ko makainom og kape mga 2 p.m. onwards, kaya hindi ko katulog. So, katunga time, di ko katulog. No? O katulog sa akong inom ng kape niya. Lami, magid kaayo ang kape, humot, magid kaayo. Di naman siya 3-in-1. Hindi siya 3-in-1 na coffee, so lami kaayo lang. So, pagka ugma na dahil ang party. Na wala may, masave dito sa breakfast, kaya nag-fasting man ko, breakfast. So, okay Lord, what ako'y gasto Lord? So, pagka-lunch, lunch, dinner, dili na po may magasto kay provided tanan dito sa party. No, party at the same time reporting man to sa kuan, tibuok Region 10. So na-save ko wa ko'y gasto sa kuan sa ana nga day. Pagkagabi na pa-party. So sa pa-party na games. Siyempre, ipa-participate man dito na walay mag-sit down, pa-participate na. So nakadaog ko 50 pesos, nakadaog ko 100. Anak ko, yes, na naka 50 pesos, na naka 100. Lord, kanila paglugang ni pang bus pa uli. Ito muna. Gawbi kay na may game no, ang mudaog, isa rin mudaog, 1,000 ang price mo. Amo apit ko Lord, dapat ako mudaog Lord kay 1,000 ba ang price Lord? Yan, kanang ano lang ang bola ba, kanang i-dribble or something ana. So, ang ending, ako ginidaog sa 1,000. Kasi grabe naman kami, oh my God, 1,000! What is 1,000, di ba? Naku na kayo ng 1,000. Naku na 1,000? Naku na? Naku na kayo 1,000. Unya, pagkaman, oh, sige, pila, kaya na ay manghatag, oh, another 1,000! Panasan ko, pila na bitanan, mga pastors, ipapila, kami tagaan tag 1,000 by somebody. Lord, salamat kaayo. O niya, kampante na ako, nakapalit na ako ato gift, nakapalit na ako pasalubong before pa. Pero pagpalit na ako, wala gigod kaunan, wala gigod piti, basta by faith, nagyagigtanan pag-abot sa Cagayan. So, nakadaog sa games, na nanghatag kuan. Tapos, pag human sa party, ni ganun pa isa ka, kanang generous nga ating aportahan gid siya nga, ugma ka man mangulit no, ang mga pastor sa bukid na siya, yes, ate, siya nga, sige, kanang libre handa, dili lang mo mag-breakfast sa church. Pero bisakag balik si Pastor Zedel, niya siya nga, dito na daw sa Missy Bonbon, mag-free o
breakfast. Wow, nalibre na po ang breakfast, Lord. And kanang kuan, ang akong ipili katog yung pinakamahal. Ang mga pastors, pinakamahal na breakfast na nga to ang ato, sila satisfied. Pero before pa din na naapagihatan na sobre, na pagka na sobre, another 2,000. So, nidaghan akong kwarta. Niya, Lord, o di, nakapalit na ikong pasalubong. Nakapalit ikong pasalubong. Dili, kailangan, at least na ako'y pasalubong pa uli sa bukid, no? Like, ano po nang biyahe ka na, pasalubong kayo. Mag-expect man na ang mga somebody na nag-wait sa imo, labi na imong bana, nakapasalubong. So, naipasalubong adto. And then, in short, gamay rin ako na gasto, pipila pa uli sa bus. Then, ano dayon, kanang, gamay na po na lunch, kaya wala po, nabusog man niya sa breakfast. So, in short, di-provide sa Lord, kay ni-direct ko kay Lord. Daw, ko ni-direct kay Lord. Dito lugar ko, ang mamuweng, portahan tayo ni, diririgit ko ang hulam. Ano ba? So, kung i-direct ko sa iya, nakautang ko, wala. Considering possible, wala itong mga panalangin na niabot, nakautang pa ko, magproblema na sa ko, pangitaon ang pagbayad sa utang. Pero kato, wala agad ko'y utang. No? Wala ko'y utang, nakabitbit ako. Mga bitbiton for pipila ka mga tao na nag-wait sa ako. Sa akong pag-abot. So, direct to God. Kaya ba nato mo direct kay Lord? Lord, ano kayo ba rin nalugma? Lord, manukot na gintukuan ba? Rin ako, wala akong mama diri, ingon niya. Ay mga inaana, biktima na gid na. Biktima na akong mama, kay inaana akong tinubagan. Wala si mama, ingon diri. Wala mo siya sa kwarto. Bulabog. Ano mga inaana ba? Na mga need. No? Pero dili direct kay Lord i-istorya. And you know what? So, kung mag-ampo ta kay Lord, ang tubagon magita sa Ginoo. Kaya ang purpose, anak, para mangayo na putag utro. Kaya ganahan ta mangayo kay ginatubag sa Lord. But mind you, ang tubag sa Lord, yes, no, o wait. So, kato lang ang ako, natimingan kay yes. So, nainganyo ko, pagka February, daghay gastuhon. Diri sa ministry, daghan kaayo, na activity. Nangayo na sa Lord, direct gihapon kay Lord. I-provide sa Lord. O nag-specify ko ang amount. Lord, I need, let's say for example, 5,000. Ibundak ang 5,000. No? Wala ko nag-imagine na, ha? Diri mo abot, dirigikan. Never in my mind, wala ko, Lord, wala ito kasayod. Kung asa ko manguha ang kwarta, ikaw rin yun. So, basta kayo ibungat sa Lord, specific amount. Eh, kung may ka 5,000 nga, ang imong kinamasus, yun na short man, di ay po, Lord, dapat 10,000, ito kung di pangayo. Ihatag na sa Lord. As long as pure ang atong kasing-kasing, sakto ang atong motibo, dili ta nga, Lord, mangayo ko, Lord, diba, palit ko og motor, palit ko sakyanan, palit ko ani. Jadi ka kabalo mo drive. O gihapon, so sa wrong motive. Lord, mangayo ko, Lord, kay naay nang hinahanglan. Nay nanginahanglan og tabang na ako. Unsa man ako tabang, wa man ko'y kwarta, pwede ko mangayo. Sakto na ang motibo. No? Nga dili for selfish reason ang atong pagpangayo sa Lord. Nga dili lang para sa atong kaugalingon, but for those people na nanginahanglan. So mo to, ihatag sa Lord. Sa next na nako na i-share, no, nga kana testimony, nga great testimony po nako. Diri sa month of March, mangayo na po, kada bulan ko mangayo sa Lord o kwarta. Kaya na po ko'y kinahanglanon. So, abang-abang na sa ko ay by having a direct connection to God. Of course, ang pamaagi nga makakonekta sa Lord na direkta, prayer. Prayer magkakong ibuhat. Prayer. At the same time, mubasa kita sa iyang pulong. Kay naaliha ang katubagan sa iyang mga pulong. Amen? Amen. Praise God. Praise the Lord. And, no? Ikatulo, by practicing selfless acts. Unsa man ni? Gina-share naman natin no, sa mga miagi pa nga mga Sundays. Magkaroon tag fulfillment kung ibuhat ag maayo sa atong isig ka tao.
kung nakatabang ta. Na? Kisa naka-experience diri, nga na nanginahanglan sa imo. Tapos natabangan nimo, nga na-happy siya. Di ba lahi nga kalipay ang bation? Ni-practice ka o kanang dili para sa imong kaugalingon, but para sa ubang na tao, lahi ang fulfillment, ana, nga imong gabation. No? Tapos na'y somebody diha sa gawas, no? Hindi na to kaila. Ito kaila. Ni pila ka sa grocery store na kulangan man ang iyang kwarta. Tapos naka-experience ko na pila sa grocery store na kulangan ang iyang kwarta. Unya kina-punch naman sa treasurer o sa cashier. Siya nga, nasuko siya. Nasuko siya nga, imong wala mo ka naghinay o kuan, ganun. Punch, ana. So, pwede, may musa na siya, ma'am, hindi na pwede, ma'am, medyo naglagot si madam, ato. Niya, ako nagsunod niya, nagpila. Padugay ba, uy, malangan niya, nagdali kung saan ko man, uy. Pila na gusto ma-amount. Ay ko nga, miss, pwede ako nalibayad, ana. Murag less than 20 pesos sa dito. Less than 20 pesos. Ang iya, bitong pasuko. Kaya, naulang siya ba for a while na niya na siya nga, ma'am, so thank you kaayo ma'am ha. Okay lang ma'am, uy. Kaya less than 20 pesos naman sa ito. Pero kung 1,000 na po na kulang. Wala mo pa conviction sa Holy Spirit, bayaran ng 1,000. So, gibayaran ko na ako. And, napaspas ang pila, na-happy siya, na-happy ang cashier, kay wala na hamper ang iyang trabaho, na-happy si ma'am, kay mugawa siya nga na, no? Na-happy siya. Ikaw po, ka nag-share, ma-happy po, gawag is 20 pesos. Another thing na napili-pila, ang iyang amount is mga 3,000 to 4,000 iyang i-purchase. Ma'am, naakay. Suki card. Anak, suki card. Hindi siya nga. Wala ra ba, ma'am? And kumamay ako, ay kanang, sa pag-anan, gi-share na ko ang akong suki card. Baliktad, no? Basta ako di ay ang nipalit. Sorry. Ako ang nipalit na worth 3,000 kay mga karsunis man to ang ipangutan ako na ba ko'y suki card ko wala. Ni ko kasi na suki card. Siya ako ma'am na okay ra ma'am. Sige okay ra imo na ng points. Ako na bilang points sa mga 3,000 to 4,000. So grabe nga ka-happy. Kaya siya man guys akong nagsunod sa ako. Wala mo ko nag-buy ng mga points man good. Well, kung imo din mo doon na naon ako, di ka pa nagtatabang. Pero wala ka nag-mind ato nga time, walay ako. So, kaya since Christmas ko to, ako ito i-share sa iya. Sige, grabe niya kalipay. Then ako po niya nakakita sa iya nga. Hala, uy, kalami ba sa feeling niya, no? Di ba lami ang feeling, nindot ang feeling, fulfilling and feeling, no? Kung makakita ka sa imong kaigsuunan niya, gitabangan niya, dako ka siyang smile. Di ba? Sa nakatryan niya. Muna gitawag niya selfless acts. Maging generous ta. So, oto, kung naka-remember mo, mag-share ni Pastor Zidel last Sunday, gitagaan siya Louis Vuitton, that's 100,000 plus na bag from members sa JL Hong Kong. Then pag uli niya diri, yan ang i-display. But nag-ingon ang Lord, ihatag ng imong Louis Vuitton to somebody na kaila ra gihapon niya kauban sa church. Kaila si Lord og Louis Vuitton actually. Kaila siya Louis Vuitton. Kanang Louis Vuitton ihatag. So gihatag tinuod niya adto babae. O grabing hilak ngano? Pastor, diri sa man. Tanawa sa diri ang akong unlan di butang man dito sa ulan ang picture di ay sa the same bag nga iyang gipray dito sa ilawom sa iyang unlan. O grabe silang duha din naghililakay kay gitubag sa Lord ang pag-ampo adto nga babae nga si Pastor Zidel ang nahimo nga panalangin adto nga babae nihilak pud siya sa kalipay. That's selfless act. O niya eventually giregaluhan na pud siya og balik sa iyang mga anak og another Louis Vuitton nga bag. So kanang muhatag lang kita nga walay pagduha-duha ba? No? Ibalik na sa Lord sa ato. So, kanang atong mga gipangtabang sa uban nga tao, ato na nang gipangpugas.
ipangpugas na nato. Ato nang gitanong, later on mo harvest ka. So, di na po ito mag-apos kami sa ang harvest. The day you plant the seed is not the day you eat the fruit. Yung nga, naghatag mo ko kagalingan, Lord, wala na, Lord, ito panginanglan, wala man ka. Ang tendency na ba sa tao, kung kasi atong itabangan, gusto na ito siya, yung tabang sa ato. Idobi, wala ko dito siya. The Lord will use somebody. So, let's practice selfless acts, mga igsoon. Maya, ang kanang nindot, kaya nga full, kanang pamati sa kasing-kasing sa dunghan kung makatabang ta sa atong isig katao. Amen? And that's the character of Jesus. And I love and compassion sa atong isig katao. And the last one, by embracing our purpose in life. Sinati lang nato, ma-feel lang nato ang katagbawan sa kinabuhi kung kabalo ka sa imong purpose. Unsa may purpose na nimo og nako ani nga kalibutan? Unsa yung purpose sa imong pagka-estudyante karon? Unsa yung purpose nimo mama? Unsa yung purpose nimo papa? Unsa yung purpose nimo businessman? Unsa yung purpose nimo trabahante? Unsa yung purpose nimo sa ani nga kalibutan? Pag makabalo ka sa imong purpose, makabalo ta sa atong purpose, na ay sakto nga contentment, satisfaction sa atong kasing-kasing. And ang atong pinaka-purpose is to glorify the Lord. Diha na dayon, unsaon pag-glorify sa atong buhi nga Dios. Magbuhat ta og maayo at tubangan sa iya. Magbuhat ta og mga maayong butang nga makapahimaya sa iya. Kung naa ka sa business world, himua nga mahimaya si Lord sa imong business nga dili sagulan og mga dili maayo. No, di sagulan ang mga focus. Kung naa ka sa pagpangarbaho, himua nga panalangin ka sa company. As a student, himua nga panalangin ka sa imong mama o sa imong papa. Karong ka og eskwela, himua nga panalangin ka kang teacher, no, sa mga classmates around you. Himua nga panalangin ta sa atong isig katao. Muna tong purpose nga mahimaya, malipay, mahimuot ang atong buhi nga Dios. Kung asa man ka gibutang karon, gibutang karon sa Ginoo. Make it sure mga igsoon nga nalipay si Lord sa imong ginabuhat. Gialagaran nimo ang imong employer. That's the right thing to do. Nga maging matinud-anon. No? Embracing our purpose in life is also bringing people to the kingdom of God. Dili pwede nga kita lang, ako lang, ikaw lang ang nakaila kay Lord. Dili pwede nga naatay relasyon kay Lord pero nga itong mga kapamilya wala. Dili pwede nga kita lang ang malangit. Din natin mga kaila nga wala magbuhat o matarong atubangan sa Ginoo. Do you think malangit sila? Ato silang tuluan, ato silang daluon sa gingharian sa atong buhi nga Dios. Amen? That's our purpose. Dili enough, mamusimba lang ta karon. Nya magkita na po ta sunod, simba na po, kita sunod, trabaho, eskwela, gan wala lang. Let our lives be a blessing to others yun. O ang pinaka-greatest nga gift nga pwede na itong maihatag is kaning salvation. Kaning kaluwasan nga atong naangkon diha kang Hesus Kristo. Kaning atong pagkaila kay Jesus. No? Ato siyang giila nga atong Dios o personal na manluluwas. Dapat nang pwede nga may-share po nato siya sa uban. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. And now for our conclusion, mga igsoon, the true fulfillment is found in an ongoing relationship with the Lord. Nagitay relasyon kay Lord, dili pwede nga karon, gusto ko mo ampo, sunod ugma, kapoy man, sunod po, dili. Ongoing yun na siya, o dili po siya pa-zigzag. Up, down, up, down, up, down. Kung pwede, hinahinay, nga mapataas, it's ascending, di descending. But ascending ang atong relationship with the Lord.
It is not found in material possessions. Ang tao, wala maging kakontentuhan. Ang tao, diligid matagbaw. So, malingkamot o malingkamot din na siya. Pero, whether we like it or not, dili enough ang material. Panandalian, malipay ka. Kaya naakay daghang kwarta, no? Naakay daghang friends, no? Ginansya ang atong mga negosyo, excel ta sa school, no? Dili na siya makita sa worldly achievements lang. Kaya whether we like it or not, moabot kinang panahon nga i-allow sa Lord makatilaw tag failures. Kung diha magbase ang atong katagbawan, wag yun, hagba yun ta. But in a deep relationship with God, living His purpose and embracing His promises. Amen? Amen. That is why we can say that the true fulfillment is found in Jesus, and Jesus is enough for you and for me. Amen. Enough si Jesus. No? Wala tayo laing pangitaon pa. Kay naa na kompleto na sa iya tanan. Praise God. Let us all stand.